Tingnan nyo naman yan guys, so napakaganda ng view natin, no? Ang ganda ng view. Parang dead end, ulap lang nakikita natin. Sa video ito guys ay samahan nyo akong bisitahin ang isa sa mga paboritong lokasyon ng mga riders, ang Sitio Baag, na matatagpuan dito sa bayan ng San Jose, Tarlac. Ninyo guys, kung gaano kaganda yung view. Kitang kita dito yung city sa baba, yun, no? Dito. Ating tunghayan ang natatanging ganda ng mga kabundukan na nakapalibot dito sa bayan ng San Jose. Grabe naman daanan yan. Saan ba yung punta doon? Sa kabila? Mali tayo. Kasi pinilit ko. Ngayon pahirap tayo bumaba rito. Tara, umpisahan na natin ang video. Good morning guys. So ngayong araw ay Sunday, October 6 and 9:30 ng umaga ngayon guys. So nasa 2 hours yung estimate yata natin na biyahe kung naman nagkakamali. So yun guys, yung pupuntahan natin is yung Sitio Baag na located doon sa may San Jose, Tarlac. Nature tripping tayo ngayong araw. Bali yung pupuntahan natin is isa siyang lugar na magkakaroon tayo ng magandang panoramic view, no, sa mga kabundukan. And then yung mga iba't ibang makikita mo rito is yung coffee shop, ano, na isa sa dahilan kung bakit dinudumog to ng mga riders, ano. So pangatlo meron siyang RDC campsite. And then lastly meron din ditong maliit na falls. Hindi ko lang sure kung may bayad. And then yung mismong view deck, hindi rin ako sigurado kung meron siyang bayad, ano. Pero sa pagkakalam ko libre lang yung pagpunta niya eh. And kung di ako nagkakamali, meron din ata ditong ATV, ano, na pwede mong sakyan. And then yung isa rin pala sa maganda rito guys, kapag ka nagpunta kayo ng bandang hapon, nagkakaroon din dito ng Sea of Clouds kung saan ay napapalibutan siya ng mga kaulapan. Parang yung pinuntahan natin sa Atok, Benguet. Although hindi man nagkaroon ng Sea of Clouds nung nagpunta tayo, pero ganun yung makikita natin, ano. So yung isabihin na tayo, time check pala 9:48 AM na ng umaga. So hindi pa tayo nag-uumagahan. Kaya baka duwan muna tayo sa isang kainan dito or tingnan natin kung gugutumin tayo. So yun, mabiyahe na tayo guys. Medyo may problema lang pala tayo guys sa ating brake, ano, dahil hindi pa rin natin napapalitan dahil nagka-problema yung ating disc plate. So napudpud siya dito, ayan, no. So malalim yung hukay niya, no. And then nung nagpalit tayo ng brake pad kahapon, wala rin siyang kagat. Kaya ang problema ngayon, kapag pumipiga tayo ng preno, hindi tayo bumabagal. Although meron siyang konting piga pero nasa 10% lang imbis na 100%, ano. So medyo delikado, no, kaso no choice, sarado ngayon yung mga bilihan ng parts doon sa Yamaha kasi linggo ngayon eh, for sure close sila kapag Sunday. Kaya medyo ingat na lang tayo sa pagpreno. Hindi tayo pwedeng mabilis ng sobra dahil ayun nga, alanganin yung preno natin. Ayun siya, so pag pinipiga natin siya, kung makikita nyo, malalim siya. And then kapag umaandar na yan yung gulong, mas lumalalim pa yung brake natin. Ayun, halos umabot na siya dito sa may manibela natin. Diba, napakaganda ng weather ngayon, napakaaliwalas, oh. Saka maganda kasi kahit maganda yung panahon, hindi naman tirik yung araw, no, dahil natatakpan siya ng mga ulap. Cloudy, ano ba? Cloudy. So maulap ngayon, kaya hindi tayo masyadong naiinitan. Ganda ng weather. So nandito na tayo guys sa may Carmen. So papunta na tayo ngayon ng La Paz, Tarlac. Pakaliwa, pagpakanan, papunta yan ng Cabanatuan, ano, dire-diretso. Sa tingin ko marami-rami ring mga riders ngayong araw dahil linggo, no. Walang pasok yung mga riders. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is all there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Count a rose, take me home to the place where I belong, West Virginia. Dito na tayo guys sa may La Paz, Tarlac. Ba't di ako nag-google map, di ko alam yung dadaanan pala. Sitio Baag, 1 hour and 32 minutes, so 58 kilometers ang biyahe natin or ang travel time natin. So diretso lang tayo, no. Medyo puro berde, oh. So medyo may mga kurbahan pala idadaanan dito, no. So may mga bankingan din na daanan. So yun yung pupunta ng San Jose. Time check guys, 10:45, 15 more before 11 o'clock. Nandito na tayo sa may Tarlac City.
Maayos pa rin naman yung panahon guys, di pa rin naman kumukulimlim. Mukhang di naman uulan. Kaya maganda yan ano, mas clear yung view natin sa pupuntahan natin sa Sitio Baag. Maaliwalas yung kapaligiran no, maliwanag. So diretso tayo and then going left. Kaliwa, so dito na tayo sa kabila. Bawal dito pumasok. Dito talaga yung liguan. Hala, ano to? Bakit baligtad? One way. Pwede dito, pwede sa kabila. Okay. Okay. So, dire-diretso tayo. Hala, mali yata ako guys. Ayun lang. Dapat pala sa kabila. Pwede kong kanan dito. Mukhang mali yung ginawa ko Dapat sa kanan pala tayo kanina pa. Hindi kasi nakalagay yung wala kasi nakitang signage Meron pa tayong 39 kilometers guys na tatahakin. So nandun banda yung Sitio Baag sa mga bulubundukin yan na nakikita natin sa harapan natin. Nadaanan ko na dati ito guys nung madilim. Maganda yung poste rito kasi may mga solar. And then maliwanag siya kapag madilim na. So pag naglalakad yan sa sidewalk maaliwalas yung paligid. Hindi ka masyadong kakabahan kahit gabi kasi maliwanag. So dadaan muna tayo guys sa gitnang 7-Eleven Medyo nagugutom na tayo Sana lang may kainan sa loob para hindi mainit. Lahat ang pwesto. Meron na yan. Kain muna tayo guys saglit Solid na bankingan to guys Ganda ng daanan nila. Hindi siya asfalto makinis, walang mga sira-sira yung kalsada. Ang galing. Hindi ko alam pero parang bike lane to guys yung nasa kalsada na to Kabilaan merong guhit so possible bike lane siya Pero shared lane siya kasi kalahati yung kalahati lang siya na itong kabilang lane sa outer lane. So dito kakaliwa tayo papuntang Kapas. Then pag dinare-diretso towards Kamiling and Santa Ignacia. So pupunta tayo ng Kapas. Mukhang dito rin yung located Parang naalala ko yung daanan na to papuntang monasteryo. Parang dito rin tayo dumaan dati Kasya na siguro 150 rito 150 lang muna gas natin. Goods na yan. Ayun, bakit 1 bar pa rin? Wait Ay, 4 bars. Palitan tayo guys saglit ng battery para dire-diretso ni biyahe natin. Palitan tayo yung battery saglit. So mamatay yung camera. Ayan, all goods. So ayun lang, 57 ako. Dire-diretso na lang ata to Off muna natin yung wifi. Lakas talaga sa battery ng cellphone na to. Yung guys kung gaano katarik tong daanan na to. Letter U na siya sa pagkaka-curve niya. I love Villa si Calapi daw. Hindi nabasa. Ganda ng view guys may mga bundok na rito. Dito nga tayo dumaan nagpunta tayo ng monasteryo dati daming inaayos dito pero okay yan yung traction nanginginig. So one way dito, hindi pwedeng may magkasalubong kapag ka 4 wheels kailangan may magbibigay talaga. Daming rider ngayon mga group ride to. Mga mag-couple sila pero hindi tayo bilong dyan. Dito tayo sa mga walang angkas, mga single yan. Pakisali tayo. Mga tropa-tropa natin yan, mga walang angkas. Tingnan nyo naman yan guys napakaganda ng view natin napakalawak ng paligid saka puro buki rin mahangin pa kahit sobrang tirik ng araw guys sarap tumambay dyan sa mga ganyan tapos may kubo yan yung isa sa mga bagay na hindi na natin nagagawa yung tumatambay sa bukid tapos wala, lumalanghap lang ng sariwang hangin yan, fresh air tapos nasa isang tahimik na kubo. Ganda ng view dito. So kakanan tayo dito namali rin sila. Mukhang pupunta rin ng either monasteryo or Sitio Baag kasi alam ko yun yung sikat dito so possible sa monasteryo pupunta tong dalawa na to saka yung mga nasa likod natin. So kakaliwa tayo dito ngayon towards monasteryo rin pala tayo dadaan guys. So ayun monasteryo de Tarlac and then Sula, Tala, Iba, Burgos padiretso doon. Nice view.
Okay, tapos may tulay dito. Galing ng tulay nila rito, may hati sa gitna, ano. Yung nagsiseparate ng magkabilang way. Okay na may daan dito, no? Wala namang sira. Doon lang kanina sa part ng bago tayo lumiko ng monasteryo. Dito, medyo okay naman. Yun, no? Ganda ng spot dito. Kahit malapit na tayo, dumadusog siyang ganun, eh. Oh. Parang ayaw niyang lumapit sa atin. Mahirap dumaan dito kapag bandang alas 6 onwards, madilim dito, walang mga kailaw-ilaw guys. Oh. Nagtataka lang ako saan dumadaan yung kuryente nila, no? Kung walang mga poste. Wala naman ako nakikita ring mga kable. Siguro sa iba dumaan yung linya ng kuryente nila rito, ano? Wala dito. Pero yung mga bahay, nakakapagtaka, no? Paano sila nagkakaroon ng ilaw dito? Ayun, natulad nyo, no? Kandila, ganun. Wala, yung paro-paro tumama sa kamay ko. Nauna pa sila sa atin. Ito yung mga in-overtake natin kanina, eh. So ito yung pa-monasteryo guys, ano. Pero dito tayo, papunta tayo ng Kapas. So meron pa tayong 8 kilometers papunta ng Sitio Baag. Malapit na tayo guys. Wala, parang dead end. Ulap lang nakikita natin. Ganda ng view, oh. Napakalawak. Solid. Mag-overshoot tayo dito. Marami na ako nakasalubong na riders dito, oh. Mga group riders sila, oh. Mga naka-NMAX sila, saka mga naka-click. So group of ano sila, mga 125 and 155cc. Napakaganda ng daanan. Solid. Grabe mga kurbahan dito. Para tayong nasa nasa Marilaki. Pwede mo tayo nakapuntang Marilaki. Nahihilo na ako sa daanan. Puro liku-liku talaga. BDC Farm and Campsite. Ayun yun. Hala, nabol si kuya. Nataob lang siguro. Medyo nakatagilid na ganun, eh. O kaya siguro napatukod siya. Ninyo guys, kung gaano kaganda yung view. Kitang kita dito yung city sa baba. Ayun, dito, oh. Ganda ng view, lawak. Dun sa kabila, ganun din, malawak din. Tapos puro, puro bundok din yung makikita natin. Ganda, maganda. So, andyan na yung sa taas, yung Sitio Baag. So, puntahan na natin yan. Mas maganda yung pwesto dun. Let's keep Sitio Baag clean and green. So ito yata yung entrance. Ito nga ba? Ito, walang signage, eh. Semento naman dun banda, dito lang may lupa. Ito ba yung way? Tapos hindi pala ito. Grabe, ang traction natin, ayaw tayong paahonin. Grabe naman daanan yan. Yun lang hindi maganda, kailangan semento to na para mas okay. Ito ba yun? Tama ba yung dinadaanan ko? Baka hindi ito yung daanan. So ito ba yung daan na punta doon? Sa kabila? Mali tayo. Sa kanan ba? Kakanan? Sabi na mali, eh. Kasi pinilit ko. Ngayon pahirap tayo bumaba rito. Baka tayo sumemplang. Ba't ako napunta rito? Kulang lang sila sa signage kaya nalito tayo kanina. Walang nakalagay kung saan yung entrance. So pinuon yung mga single. So mauna tayo, single tayo. Paunahin na natin sila, Hindi ko kayo kasama, bahala kayo dyan. Ba't ako sumunod? Sinundan ko lang po, eh. Login muna raw. So dito yata magbabayad, Wala kasing mga signage, eh. Wala ring clear na instruction. Hindi naman sinabing hihinto. Magkano po yun? 20 per head po. 20 per head. Kaya lang po mag-isa, sir? Opo. Thank you po. Ito na itong ticket. Di ko lang mo ipepresent to, eh. Baka kailanganin pagpunta ron mamaya, eh. So ito na yun. Ganda. Naku po, hirap ng parking dito. Kaya ba mag-center stand dito? Alanganin niya na tayo pwesto rito. So ba na lang kaya tayo? Ito lang tayo.
to Sitio Baag. So ito guys yung makikita yung view kapag nandito na kayo sa pinakataas or sa pinaka-spots. At napapalibutan talaga tayo guys ng mga matataas na kabundukan. Halos abot kamay na nga natin guys ang buong Kaulapan. Mataas din guys yung elevation ng mga kabundukan dito. So kung gusto nyo guys magpunta dito sa Sitio Baag, 20 pesos lang ang entrance per head. At located ang Sitio Baag dito sa may San Jose, Tarlac. Ayun guys, nakita niyo yung itsura ng view, no? Napakalawak at saka napakaganda niya. Sobrang worth it ng ride natin ng pagpunta dito. Napakalawak, oh, ganda. Saka mahangin sa taas guys, ano, kahit sobrang tarik yung araw, for sure kapag umaga or hapon dito, mas malamig. So ayun, hanggang dito na lang muna siguro yung ating video guys, no. Dito ko muna tatapusin yung ating vlog. Sa lahat ng umabot guys sa dulo ng ating video, maraming salamat sa inyo. Huwag nyo guys kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang dyan, ano, at saka sa mga nakasubscribe na. Sana nag-enjoy kayo sa pagbalik sa ating YouTube channel. Tsaka pakifollow nyo guys yung ating TikTok, ganoon na rin yung ating Facebook. And ayun, hanggang sa susunod nating vlog or sa susunod na episode. This is the Motovlog. Bye guys! Ganda ng view, oh. Ang ganda ng view. Solid.